Ran sa December 20. Congratulations, congratulations. Huwag kang magalit, next month bibilhan na kita ng piano. Ayoko nang maghintay. 7 taon tayong kasal, ano ba ang binigay mo sa akin? Ako. Pwede kitang bigyan ng anak, Fortune. Magkaanak na tayo. Sa financial situation natin ngayon, kaya ba natin magkaanak? At sinabi ko na sa'yo dati, ayaw ko sa mga bata. Ayaw mo ba talaga sa mga bata o ayaw mo lang magkaanak sa akin? Ano ba ang ibig mong sabihin? Kung yung first love mo, si Zhang Yaran, gusto mo bang magkaanak sa kanya? Hindi ko kayang kalimutan si Yaran, pero ano ang magagawa ko? Ikaw ang pinili ko sa buhay na ito. Eh kung may next life. Ingat! Shen Fuchen. Sa buhay na ito, natupad na ang pangarap mo. Bakit ang careless mo? Ang tagal nating hindi nagkita. Ay, si Shiyu pala ito, Fortune. May communication PA kayo ni Shiyu. Naalala ko pa, noong kayo pa. Sobrang in love kayo sa isa't isa. Hanggang ngayon naalala ko pa. Yung unang komposisyon ni Fuchen. Ay pa sa kanya, naalala nyo pa ba? Haha. Tingnan mo naman. Magpapakasal na ako kay Fortune. Mga hilig noong kabataan ay pansamantala lang. Ganoon din ang pag-ibig noong kabataan. Naka-move on na si Fortune sa kanya. Tama ba, Fuchen? Oo, nung tayo PA. Parang laro-laro lang yun. KO and I Fuchen, KO ang meant to be. Perfect match. Tungkol sa composition. Kahit matagal nang hindi humawak ng piano si Fortune, nang mag-confess siya sa akin. Tumugtog siya ng sarili niyang original na kanta na tinatawag na Kilig. Wow, ang romantic. Tingnan mo ang tingin ni Fortune kay Yaran, ang puno ng pagmamahal. Talagang, hindi nagkakamali ang mga mata ng isang tao. Ito ang kantang ginawa ko para sa'yo, Kilig. Gusto mo ba? Gusto ko. Nagkakilig ka ba? Ako. Shiyu, tingnan mo ang mga mata ko. Mahal kita. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Na. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Maligayang engagement sa inyo. Sana'y magpakailanman kayong magkasama. Xiao Shiyu, Salamat sa blessings mo, Shiyu. Siguradong magiging masaya kami ni Fortune. Ang bait Montag talaga, Shiyu. Nagbibigay ka pa ng blessing sa ex mo. Ang laki talaga ng puso mo sa ganitong importanteng okasyon. Nakasuot ka lang ng casual. Tingnan mo ang suot mo, tapos tingnan mo kami. Hindi ka man lang nagbihis na maayos. Hindi ka ba galing sa trabaho? Saan ka ba nagtatrabaho? Marami sa mga kaklase natin ang successful na. Pwede ka naming tulungan maghanap ng trabaho, mas magaan kesa sa ginagawa mo ngayon. Ako. Zoshio, ang tagal nating hindi nagkita. Wala pa rin nagbago sa'yo, wala kang pag-unlad. Fortune, bakit mo sinasabi yan sa dating kaklas? Kahit na hindi maganda ang buhay niya, hindi naman dapat natin siya saktan. Alam mo naman na mahirap na ang buhay ni Shiyu. Hindi. Pero Shiyu, ano ba yung suit mo? Hindi bagay. Dapat sa edad mo. Ayusin mo na ang sarili mo. Baka hindi ka na makapag-asawa, sinong lalaki. Ang magkakagusto sa isang babae na ganyan kamakalat? Haha, tama. Oon nga, pwede kitang pahiramin NG Makob. Ay, dapat mong pasalamatan si Yaran. Gamit at kinain niya puro luxury brands. Okay lang, hindi ko kailangan ngayon. Kakatapos ko lang ng surgery, kailangan ko ng pagkain. Ayan na naman, puro pagkain ang iniisip, paang gutom na gutom. Tingnan mo ang suot niya, hindi abot ng 100 piso.
Ang hirap mo naman, may silbi ba ang pagiging matalino? Sa huli, ikaw pa rin ang pinakamahirap. Baka matagal na siyang hindi nakakakain ng ganito kagandang pagkain. Kawawa naman. Ano ba ito? Ang perang ito ay bilang pagkilala sa ating dating pagkakaibigan. Tulong ko sa iyo, sa susunod ay alagaan mo ang sarili mo. Maghanap ka ng mas disenteng trabaho, bumili ng mga bagong damit. At matutong mahalin ang sarili mo. May mali ba sa naiisip mo? Ang buhay mo ngayon mas malala pa kaysa sa nakaraan. Malaking dagok sa iyo ang pag-iwan ko, hindi ba? Pero tapos na ang lahat ng iyon. Sana hindi ka mabuhay sa nakaraan. Kung hindi dahil sa iyo noong nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay, huwag mong hayaang dahil sa pag-alis ko, ay mawalan ka ng ganang mabuhay at magpakabaya. Teka, ano ba ang ginawa ko noong nakaraan? Kaya nagsisisi ka sa pagiging tayo? Alam mo na sa sarili mo, ayaw ko ng pag-usapan pa. Nga. Ang nangyari noong nakaraan, ano pa ang silbi ng pag-alam sa katotohanan? Kunin mo ang pera. Hindi na kailangan. Hindi ko tinatanggap ang mga bagay mula sa estranghero. Estranghero ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya kong bumili ng sarili kong damit kahit ano pa ang trabaho ko ngayon. Gustong-gusto ko ang trabaho ko at hindi ko ito ikinahihiya. At saka, hindi ko naman nararamdaman na nagpapabaya ako sa sarili ko. Ibigay mo na lang ang pera sa mga nangangailangan. Shiyu, kung ayaw mong tanggapin ang tulong namin. Sige, bigyan ka namin ng praktikal na tulong. May nail salon ako sa Shengfu Street. Pwedeng puntahan mo at gawin kitang apprentice. Hindi mataas ang sahod, pero may 6,000 pesos kada buwan. At matututo ka ng isang skill. Kung sakaling wala ka nang mapuntahan sa hinaharap, pwede kang magtayo ng sarili mong nail salon. Ano sa tingin mo? Ang trabahong iniaalok ko sa iyo ay mas disenteng trabaho kaysa sa ginagawa mo ngayon. Salamat sa inyong kabutihan, gusto ko ang trabaho ko ngayon. At wala akong balak na magpalit. Bakit hindi mo tanggapin ang tulong nila? Ang bait-bait nila. Binigyan ka ng pera, hinanapan ka pa ng trabaho. Tanggapin mo na. Ganito ka na lang, ano pa ang hinahanap mong dignidad? May mukha ka pa bang sumama sa reunion ng mga kaklase? Hindi ba't para sa kapakanan lang din naman ang punta mo dito? Nagpapanggap ka pa? Sa ating mga dating kaklase, si Yaran ang isa sa mga pinakasikat ngayon. Ang lugar ng reunion natin ngayon ay dahil sa koneksyon ni Yaran kaya nay tayo. Ang lugar na ito, mahirap talagang makuha. Hindi sapat ang pera, kailangan mo rin ng koneksyon. Hindi naman ako ganon kagaling. Sakto lang nakilala ko ang manager dito. Dapat sana sa EIE Lounge sa itaas tayo, kaso lang. Naunahan tayo ng isang importanteng tao. Zeno? Ang presidente ng Chenghua Group at ang kanyang anak. Nasa itaas sila. Gutom ka na, anak? Gatam na. Pumili ka ng gusto mong kainin. Pero gusto kong kasama si nanay. Kumain ka muna ng maayos, hahanapin natin si nanay mamaya. Sige, papayag na lang ako. Nasa itaas sila. Pero ano ba ang kinalaman mo doon? Hindi ka PABA-busok? Dapat siguro. Mahirap para sa'yo na makapasok sa ganitong lugar. At mahirap din para sa'yo na makakain ng ganito kaganda. Naawa ako sa'yo. Yaran, ang bait mo talaga. Kung mahirap ang buhay niya, kasalanan niya yun. Kapag mahirap, dapat kang magpakumbaba. Sinabihan ka ni Yaran na mag-aral ng manicure. Para sa ikabubuti mo. Huwag kang tanga. Sige na. Huwag na ninyo siyang pilitin. Baka naman gusto ni Shiyu. Ang trabaho niya ngayon, kami bilang mga dating kaklase, dahil sa dating pagkakaibigan, kaya namin gustong tulungan ka. Huwag mong sayangin ang magandang oportunidad. Dahil lang sa pride mo. Hindi na kailangan, salamat. Ang tigas ng ulo mo, sarili mo lang ang sinasaktan mo. Kahit tulungan ka, wala ring mangyayari. Buti na lang hindi kita pinili. Mga kaklase tayo, bakit bang harsh mo? Shiyu,
Hindi ka o talaga akalain na ganito na lang ang buhay mo. Sige, tulungan kita. Uminom ka ng isang baso. Bibigyan kita ng 1,000. 1,000, marami ka nang mabibili sa labas. Bigyan mo siya. Kulang? Sige, dadagdagan pa kita. Hindi na, salamat. Noong nag-aral pa tayo, hindi mo ako pinapansin. Ngayon, ganyan na lang ang estado ko. Tapos hindi mo ko pinapansin. Dong, huwag ka na magsalita. Igilan na yan sa reunion natin. Anong pakialam mo? Inimbita ko ang dating kaklase ko para uminom. Shiyu, inumin mo tong beseng ito. Babayaran kita. Shiyu, uminom ka na. 1 baso, 1,000 piso. Magandang oportunidad. Sa labas, wala nang ganyan. Tama, binigyan ka ng biyaya ng dating kaklase mo. Huwag kang magmatigas. Mas mabuti to kaysa sa kung ano mang gawin mo sa labas. Ano nang gawin? Sa tingin nyo, biyaya to. Sige, ibibigay ko sa inyo ang oportunidad. Sino sa inyo ang gustong uminom? Uminom kayo. Du Shiyu, anong klaseng ugali yan? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka kailangan ni Shenfuchen. Second hand ka lang. Huwag kang magsalita ng masama. Ganito, uminom tayo. Pagpasayahin mo ako. Baka sakali, pakakasalan pa kita. Ang sahod ko ay 6,000. Hindi. Kasama ang komisyon, 8,000 piso ang kita ko. Hindi na, salamat. Bitawan mo ako. Uminom ka. Sino? Jan? Kumalma ka. Fochen, anong ginagawa mo? Tumutulong sa kapwa. Reunion ito, hindi to lugar para magwala. Salamat. Ayoko lang na may inaapi. Zushu, hindi maganda ang estado mo, tapos ganyan ka pa. Pati ugali mo, naging mahina. Kapag may pera, may lakas ng loob. Kapag wala, tiisin mo na lang. Payo ko sa'yo, magtrabaho ka na lang sa nail salon. Huwag kang mag-ambisyon ng husto. Sabihin ko, ako. Zangyaran. Dahil sa tiyuhin mo, Kaya ka pinapasok sa reception. Pero ito, ang ingay-ingay ng dala mong grupo. Excuse me, ano NG nangyari? may mahalagang bisita ko sa EIE Lounge sa itaas. Kung maabala ang katahimikan nila. Bukas, sara na ang hotel ko. Paumanhin, mag-iingat kami. Tumahimik kayo. Yaran, yung mahalagang bisita na sinasabi ng manager. Siya, yung presidente ng Chenghua Enterprises na sinasabi mo? Ganong Asia Kanportante, pati manager ng G7 Star Hotel. Iginagalang siya ng husto? Siyempre, siya ang pinakamayaman sa buong Beijing. Kapag nagalit siya, yanig ang buong lungsod. Yan ang pinakamayaman sa Beijing. 30 anyos pa lang siya, gwapo at mayaman. At may 5 taong gulang na anak. Pero parang hindi pa napapalabas ang asawa niya. Aya may chance ba tayong makita ang asawa niya? Kukunan ko ng video. Heto, tingnan nyo. Anak ng pinakamayaman. Ang ganda ng forma. Talagang anak ng mayaman. Talagang pinalaki ng maayos at marangya. Tingnan mo ang klase niya. Bakit kaya bumaba ang batang ito? Baka kasi naingayan siya sa atin. Sao Shiu, tignan mo ang ginawa mo. Mamaya humingi ka ng tawad sa anak ng mayaman. Kung hindi dahil kay Yaran ngayon, tulad mong ordinaryong manggagawa, Hindi mo makikita ang anak na mayaman sa buong buhay mo. Kung ako sa iyo, ngayon palang luluhod na ako at hihingi ng tawad. pasalamatan mo ng mabuti si Yaran. Oy batang mayaman, may kailangan ka ba? Batang mayaman, pwede ba tayong magpa-picture? Tingnan niyo kung sino ang nakita ko, anak ng mayaman. Umalis kayo. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi na kailangan. Bata, may gusto ka bang kainin? Bibilhan kita NG tita. Mama. Anak, Mama, dumating ka na. Kahapon hindi ka umuwi.
Miss na Miss Kita Mama. Nagtrabaho lang ako, anak. Kahapon sinabi ko sa iyo bago ako umalis. Bukas day off ko, lalabas tayo. Gusto mo? Sige Mama, ang beta mo. Batang mayaman. Sabihin mo kay Papa na hindi na ako aakyat. Anak, kumain ka na ba? Busag na kayo Mama. Kumain ka na ba? Kumain na rin ako. Anak, sa susunod kapag walang emergency. Huwag kang lalabas mag-isa, alam mo. Hindi ako nag-isa, kasama ko ang bodyguard tito. At ang makita ka Mama, emergency talaga iyon. Shiyu, talagang anak mo ang batang mayaman? Ibig sabihin ikaw ang pinakamayaman? Asawa ng pinakamayaman. Hindi ito totoo, hindi pwede. Bakit hindi? Nandiyan na ang katotohanan. Hindi tama. Ano ang mali? Hindi siya ang batang mayaman. Ano ang ibig mong sabihin? Paano hindi? Kanina pa ikaw ang unang nagsabi. Anak siya ng pinakamayaman. Narinig ko sa manager na kumakain ang pinakamayaman at ang anak niya sa itaas. Nakita ko itong batang ito na may kasamang grupo, kaya nagkamali ako. Nakita ko na ang batang mayaman minsan sa isang meeting. Malayo lang ang tingin ko, mukhang. Medyo kamukha niya ang batang mayaman. Kahit si Yaran, ang pinakasikat sa amin, ay may kaapatan lang na makita ng malayo ang batang mayaman. Kaming mga kapuspalad na dati niyang kaklase, ay imposibleng asawa ng pinakamayaman o ina ng batang mayaman. Paano mo ipapaliwanag yung bodyguard kanina? Ang daming tao na nagbabantay sa isang bata. Naintindihan ko na, nagbayad ka ng mga artista. Hindi mo nakita kanina. Ang bata na pinaalis agad ang grupo. Natatakot na mabuko at hindi na makapagpangga. Nagbayad, nagpanggap. Ang mga taong ito, siguradong mga artista niya. Pati itong bata, malamang artista rin niya. Kaya pala, Zoshu. Bakit mo pa pinaghirapan ito? Siguro dahil sa pagiging mapagmataas. Dahil dati siyang matalino, ngayon ganito na lang ang buhay niya. Nanay, ano ba ang sinasabi nila? Huwag mo silang pansinin, hindi sila maintindihan. Ikaw ang hindi maintindihan, mahirap na ang buhay. Bakit mo pa ginastusan ang pagpapanggap na ito? Tingnan mo ang itsura mo ngayon, nakakatawa ka. Huwag mong sasabihin ang nanay ko. Bata, tapos na ang palabas. Hindi mo na kailangang magpanggap para sa babaeng ito. Anong bata, isa siyang sinungaling. Hindi ako sinungaling. Anong sinungaling, kaya pala ako nag-exit at kumuha ng maaming litrato. Sabi ko na nga ba, ang pinakamayaman, itinuturing na kayamanan ang anak niya. Paano posible na mag-isa lang ang batang mayaman? Zoshu, ihatid mo na ang bata, huwag ka nang magpahiya dito. Ayaw ko, ipagtatanggol ko ang nanay ko. Ang bait mo. Bata, nagpapaanda ka PA. Kanina ang kamera ay nakatuon sa anak ko, kayo ang mga sipsip. Ngayon kayo naman ang nagsasabing artista at sinungaling. Sino ba talaga ang nakakatawa? Sabihin mo, ang batang ito ba ay binayaran mo? Para lang sa pagmamataas mo. Hindi ko naman kailangang magsinungaling tungkol dito. Totoo talaga siya, walang duda. Ang anak ng pinakamayaman, yung tinatawag niyong young master. Talagang di ka maniniwala hanggat di mo nakikita yung ebidensya, no? Gusto mo, tawagin ko si manager yang para makipagharap sa'yo. Tavak. Tavak na. Gusto kong makita kung paano tumapapahiya. Saan kayo pupulutin pagkatapos nito? Hayaan mo na, mga kaklase lang naman tayo dati. Huwag masyadong harsh. Fuchen, parang di imontag na inisip yung dignidad ng ets mo. Fuchen, may nakakamdaman ka PABA sa kanya? Hindi, si Zoshu lang kasi. Ang sakit na ng pinagdaanan niya. Tama na, di ko kailangan ng awa mo. Huwag na kayong mag-away dahil lang sa kin, mga mag-asawang to. Anak, ipakita mo sa kanila. Sidge. Pa, bilhin mo yung Hilton Hotel para sa kin, ngayon na. Pa, bilhin mo yung Hilton Hotel para sa kin, ngayon na. Si. Salamat, pa. Bye. Ayos, tapos na. Tong batang tu. Pakikuha nga si manager. Opo, boss ko. Haha, bibilhin yang hotel? Ito yang actor mo? Sobra na yung acting niya. Yung hinire mong aktor. Wala talagang pagtingin sa realidad. Alam mo ba na ang Hilton ang nag-isa? 7. Star Hotel S.A. Beijing? DI hintayin natin. Zoshu, tama na yung kalokohan mo. Kayong mga to, di ba kayo yung umaasta na ang taas-taas? May mga kaklase kanina na medyo bastos, pero alam mo ba? Napagpapanggap na anak ka ng pinakamayaman ay seryosong bagay yan. Baka madamay ka pa sa kaso. Huwag kang makialam. Mag-asawa tayo sa past life. Fuchen, wag mo nang pakialaman yan. Di mo mapipigilan yung taong determined na. Wag mo na siyang pansinin. Pero kung mamamatay man siya, huwag niya kaming idamay. Nandito PA, yung tutong mayaman at yang master S.A. task. Jushiyu, malaking problema. 2.
Sasabihin ko sa'yo, magdasal ka na lang ngayon, na di malalaman ng pamilya na mayaman na nagpanggap ka bilang yung master. Kung hindi, yung bihira nating reunion ngayon, sira na dahil sa'yo. Ay naku, dumating na si Manager Yang. Naku, baka nalaman na ng pamilya ng mayaman? Bala na, talo na. Yung master, yung contract para sa paglipat ng ownership ng Hilton Hotel. Manager Yang, tutubeng binili NG Batang to Yang Hilton Hotel? Yung master na ngayon ang bagong may-ari ng Hilton Hotel. Ah, ang munting ginoo. Ang batang ito, tunay na anak ng pinakamayaman. Siyempre pa, sino pa ba ang may kakayahang gawin ito kundi ang pinakamayaman? Bilhin ang Hilton Hotel, munting ginoo. Mga kalokohan lang ang sinabi ko kanina. Ay naku, ang napakahalagang litrato ng munting ginoo. Hindi ko dapat ito binura. Kanina ay hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Munting Ginoo. Kami. Hindi namin alam ang nangyayari kanina. Pasensya na. Humihingi ng pamanhin ang tita sa'yo. Huwag lang sa akin ang paghingi ng tawad. Himingi ka rin ng tawad sa aking nanay. Ikaw ay tunay na nagpakasal sa pinakamayaman. Ikaw ang misteryosang asawa ng pinakamayaman. Hindi pwede. Manager Yang, dahil kilala mo ang Munting Ginoo, dapat alam mo kung sino ang nanay ng Munting Ginoo, di ba? Ang pinakamayaman ay labis na nagmamahal sa kanyang asawa at hindi siya pinapayagan na lumabas sa publiko, kaya kakaunti lang ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ng asawa ng pinakamayaman. Kung ganoon, posibleng hindi siya yon. Paano naman hindi sa ang aking nanay? Kung ganoon ang sinabi ng munting ginoo, kung gayon ang babaeng ito, ay Zianga. Hindi siya. Fuchen, ano ba ang alam montag? Zhao Xiu, hindi ka maaaring magpakasal sa ibang lalaki, lalo na ang magkaroon ng anak sa ibang lalaki. Shen Fuchen, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko, mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Tito, Sino Kabie? Ako ang lalaking pinakamamahal niya. Fuchen, Huwag kang mag-alala, mahal niya ako at wala akong pakialam. Hindi ko siya mahal. Shen Fuchen, ano ba ang pinagmamalaki mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap, pareho na tayong nabuhay ng dalawang buhay. Harapin mo na ang iyong nararamdaman. Ano, dalawang buhay? Mukhang hindi pa sila nakakalimutan ang nakaraan. Sige, kung sinasabi mong hindi ako ang kanyang nanay. Sino pa ba ako na kayang ipagtanggol ng ganito? Karingal na Munting Ginoo. Yaya ng munting ginoo. Ano? Hindi ba noong nakaraang buhay mo ay nakaalila ka para lang may pambayad sa pangarap ko? Ngayong buhay mo, ganun pa rin ang trabaho mo. Bumalik ka pa rin sa dating gawain. Iyon ay mga nakaraan na, ngayon ako. Zosyo, hindi mo kailangan gawin ang mga bagay na yan para lang magalit ako. Mga sobrang bagay na walang kwenta. akala ko asawa ka ng pinakamayaman, yun pala katulong lang. Sabi ko na nga ba, itong pinakamayaman. Hindi talaga interesado sa mga second hand. Tignan mo manamit niya. Mas naniniwala pa ako na ikaw ang tunay na asawa ng presidente. Ganun pala, nagpapanggap lang pala kanina. Hindi siya katulong, nanay ko siya. Nanay, ibibigay ko sa iyo ang hotel. Salamat anak. Zosyo, kung may kahiyan ka pa, huwag mong gamitin ang anak ng amo mo. Sino bang nagpapautos sa bata para magsinungaling para sa'yo? Yung master, katulong lang siya. Bibigyan mo ng hotel? Mas mabuti pa sa akin na lang, kaya kung kumita ng 8K isang buwan, siguradong pagbubutihan ko. Waloy, hindi pa umabot sa baon ng anak ko sa isang buwan. Anong pinagtatawa mo? Ikaw lang naman ay tagapaglingkod. Buong puso akong naglilingkod sa anak ko. Alam kong gusto mo talaga ng anak, yan ang obsession mo. Pero hindi mo dapat gawin ang mga katarantaduhang to dahil lang. Ayaw kong bigyan ka ng anak. Anong ginawa ko? Ikaw ang nabubuhay sa nakaraan. Huwag kang sumigaw sa fiang ko. Ex-girlfriend ka lang naman gayon. Kung ganoon, pakisabi sa fiant mo. Ay cow. Tunay kaming nagmamalasakit. Gusto ka naming tulungan maghanap ng trabaho. Inayos ka naming maging manicurist. Pinagsasabihan mo kami ng masasakit na salita. May trabaho ako, hindi ko kailangan ang limos mo. Anong klaseng trabaho ang pagiging katulong? Magiging katulong ka habang buhay. Tignan mo ako. Tapos ikaw, bakit ka nagpapakababa? Congratulations sa pagiging successful. Pero respetuhin mo naman ang desisyon ko. Katulong lang naman, parang malaking negosyo pa. Hindi pa umabot sa kinikita ni Dongji sa kalahating buwan. Low, kilang. Kung malaman ng pinakamayaman na ginagamit ng katulong niya ang anak para magyabang. Matic na tanggal agad yan. Zosyo, ginagamit mo ang young master. Alam ba ng pinakamayaman? Alam. Präsident Wu, Tod und Präsidente KNG Chenghua Enterprises, Gut Se Yuan. Nakita ko na ang taong may kayamanang pangbansa. Tari.
Anak, bakit mo naisipang bumili ng hotel? Para maprotektahan si nanay. Oo. Pero ibinigay na yung master ang kontrata sa babaeng ito. Malaking problema ito kay Zhao Xiu. Baka tanggalin na ngayon din? Dapat lang. Hinahamon mo kay Azi boss ko? Nababaliw na ba siya? Ang kapal ng mukha. Boss Gyu, kusang ibinigay ni Yang Master ang kontratang ito. Walang kinalaman si Zhao Xiu. Malinaw namang ginamit niya si yung master. Ano ba yan? Bosku, alam niyo naman ang toto. Ito lang tong babaeng ito. Nagpapanggap, ginamit si Young Master. Wala kaming kinalaman. Tama. Pinaalalahanan na namin, di nakinig, nga. Boss Gyu, ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyari dito ngayon. Malaki ang puso nyo, pakiusap. Huwag niyo pong parusahan si Zhao Xiu. Isang babae lang siyang naghihirap. Shen Fuchen, hindi mo kailangan gawin to. Huwag kang magkamali, tinutulungan lang kita bilang dating magkaibigan. Pabor lang. Pinoprotektahan mo siya? Babay ka o. Hindi kailangan ng ibang lalaki para protektahan. Ano? Mariunyan pala kayo ngayon. Bakit? Di Montag sinabi? Sunduin na kita. Ayokong maabala ka. Gusto mo ba ang hotel na regalo ng anak natin? Kung ayaw mo, bibigyan kitang bago. Magdonasyon ka na lang kung marami kang pera. Sige, susundin kita. Ah, ito pala ang misis. Esensya na at di ko na asikaso. Para bumawi, ako ang sasagot sa reunion ng Mrs. Tonay. Salamat. Enjoy kayo. Alis na muna ako. Xiu, asawa mo pala ang pinakamayaman sa Jing City. Good sa yuan. Tanong Pia, nung tinawag na nanay ni yung master kanina, dapat hindi na naging duda, ano bang katulong? Siyang tunay na ina ng mayaman. Ikaw pala ang asawa ng mayamang di inilalantad? Totoong mayaman pala, Shiyu. Magkasama tayo noon sa school. Bosku, kakles AKO and ICU. Hindi niyo ba ako laging inaayawan dahil sa itsura? Baka madumihan lang ang kamay niyo. Mali lang. Alam Montag naman ang bibig ka o. Kagabi, nag-opera ka na naman yata. Pagkatapos ng reunion, magpahinga ka na. Mabuti. Gu, hindi ko alam. Narinig mo na ba ang Zhang Group? Iyon ang aking kumpanya. Hindi ba yon ang kumpanya ng iyong tiyuhin? Ay, pamilya tayo, huwag mong paghiwalayin ang sayo at sa akin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan. Nga pala, ito ang trader ng kumpanya at ang aking nobyo. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina, ikaw ay mapagpatawad. Ikaw, ang ex-boyfriend ng aking asawa. Ikaw, ang ex-boyfriend ng aking asawa. E ano naman kung... Salamat sa hindi mo pagpapakasal sa kanya, kaya ko nahana. Ang gandang asawa. Zhao Xiu, ito ba ang paraan mo para maghiganti sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka makakabuo ng pamilya sa iba, huwag kang magkunwari. Ano ang nangyari sa iyo? Tingnan mo. Ito ang aking asawa, ito ang aking anak. Masaya ako ngayon, mas masaya kaysa dati. Tingnan mo, ang masayang pamilya. Sabi ko na nga ba? Xiu, ang galing Montag. Shiyu, hindi ko inakala na may asawa at anak ka na. Hindi kulang sa pera, hindi kulang sa pagmamahal. Kanina pa naghahanda si Shen Fuchen ng sek para sa iyo. Ngayon naalala ko, nakakatawa talaga. Akala niya hindi magiging masaya ang ex niya pagkatapos niya, pero biglang, nakahanap ng mas magaling na lalaki. Kanina parang may nagsabing magpapakilala ng trabaho. Mayaman na ang asawa, hindi tulad natin na nagtatrabaho para sa iba. Asawang mayaman ang umaasa sa asawa. Hindi ba ito parang ibon sa hawla? Ano ang ipagmamalaki at ipagyayabang? Mas magaling pa ang aking asawa kaysa sa akin. Siya ang pangunahing doktor sa Beijing Hospital. Sa first hospital, abutin ng ilang araw bago makakuha ng appointment. Kahit ang pangunahing doctor ay world class. Kailangan pa ba ng ibang trabaho? Ang sweldo niya siguro ay mahigit 10,000. Kulang ka sa kalaman, hindi bababa sa 50,000. Shiyu, ang galing mo, sabi ko na magagamit ang pag-aral. Xiu, mag et tayo sa vichet.
Kung walang problema, mag-usap tayo paminsan-minsan. Abala ang aking asawa sa trabaho. Hindi siya mahilig sa tsikahan. Alis na tayo. Saj, susunod ako sa iyo. Tara na, uwi na tayo. Umalis ka dyan. Magaling ang pagkakagawa mo kanina. Siyempre, kailangan kong mapakita na maganda para sa asawa ko. At saka, nandiyan pa ang ex mo. Nagsiselos ka. Siyempre. Ano ang gusto mong gantimpala sa akin? Halik. Nandito ang bata. Mamay, gusto ko rin ng halik. Gusto mo rin ng halik? Halik ka. Okay, tapos na ang mga halik. Umuwi na tayo. Tara. Zhao Xiu. Mahal. Honey, malamig sa labas. Sumakay ka muna kasama ng bata at hintayin mo ako. Si. Bakit ka nagpakasal kay Guziwan? Kami, Ginawa mo ba ito para maghiganti sa akin? Sinadya mong lumandi. Ang lalaking mas maganda kaysa sa akin. Shen Fuchen. Ginawa mo ba sa kanya ang ginawa mo sa akin noong nakaraang buhay? Na nagpapakumbaba para mapasaya siya. Kabaligtaran, nagkakilala kami sa ospital. Ako ang doktor ng kanyang ina. Tita, matagumpay ang operasyon sa puso mo. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti. Ikaw, talagang, ang pinaka-professional at responsible na doktor na nakilala ko. Sobra naman. Huwag kang mahiya, papasalamatan ka ng anak ko mamaya. Hindi na kailangan, tita. Trabaho ko lang ito. Hito, dumating na siya. Madalas kaming mag-usap tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Dahil doon, nagkalapit kami. Hinahangaan niya ang profesionalismo ko at kinikilala ang kakayahan ko. Noong araw na nagtapat siya sa akin, tinanong ko siya ng 3 tanong. Ano ang 3 tanong? Bakit mo gustong malaman? Dahil para sa akin. Ito ay napakahalaga. Unang tanong. Gusto mo ba ng anak? Anak? Kahit na pwede kong sabihin ngayon ang mga magagandang salita, tulad ng ano, arespeto ko ang sarili mong desisyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo ng totoo. Gusto ko ng anak. Ang pangarap ko ay magkaroon ng pamilyang may 3 miyembro. Hahadlangan mo ba ang aking pag-aaral sa medisina? Hindi, ang tunay na halaga at kahulugan ng bawat tao ay hindi lamang nasa pamilya, kundi pati sa lipunan at sa sarili. Susuportahan ko ang lahat ng gusto mong gawin. Huling tanong. Magsizizi ka ba? Ano ang sagot niya? Sabi niya. Ako si Guziwan, hindi ako nagsisisi. Nagsisisi ako na nakasama kita. Shen Fuchen. Ang gusto ko palagi ay matatag na pagpili.
at pagmamahal na hindi nagsisisi. Ang batang lalaki ba talaga ay anak mo? Pero noon sinabi mo, gusto mo lang magkaanak sa akin. Paano mo nagawa na magkaanak sa ibang lalaki? Ang nakaraan ay tapos na. Huwag na nating balikan ang nakaraan, okay? Ang pangarap noong nakaraang buhay, seryoso ka pa rin ngayon? Pero naalala ko, seryoso ako noon. Noong tayo ay muling ipinanganak. Hindi ba default na tayo ay nag-iwalay? Sa nakaraang buhay o sa kasalukuyan, walang koneksyon. Ang pinakamagandang pagpipilian. Hindi. Ngayon, may kanya-kanya na tayong kapareha at buhay. Masaya ako na maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa medisina. Kahit hindi ko alam kung bakit mo iniwan. Ang iyong pangarap sa musika, Pero sa buhay na ito, ang iyong mga tagumpay ay napakaliwanag. Hindi magtatagal, ikakasal ka na sa iyong white moonlight. Hindi ba tiyon ang pangarap mo noong nakaraang buhay? akala ko rin yon. Pero nagkamali ako. Magising ka, noong nakaraang buhay sinabi mong kasama ako. Ang pinagsisisihan mong desisyon at ayaw mo rin magkaanak sa akin. Nagsisisi ako dahil hindi mo ako tunay na sinuportahan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkukunwari ka pa, ikaw ang nag-email. Sa mga music company at orchestra na huwag tanggapin ang aking mga komposisyon. Ikaw ang pumatay sa aking pangarap sa musika. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kung hindi dahil sa iyo noong nakaraang buhay. Teka, ano ba talaga ang ginawa ko noong nakaraang buhay? Na pinagsisihan mong makasama ako. Ganito pala ang nangyari, Shen Fuchen. Makinig ka, hindi ko kailanman ipinadala ang mga email na iyon. Noong nakaraang buhay, nagtatrabaho ako ng 3 trabaho sa isang araw para sa pangarap mong musika. Wala akong oras para magpadala ng mga ganitong bagay. Mas gusto ko kaysa sa sinuman na magtagumpay ka. Hindi mo ba naramdaman noong nakaraang buhay? Kung gayon, noong gusto kong bumili ng mas magandang piano. Bakit ayaw mo? Noon ba ay may pera tayo? Ang tatay mo ay may sakit at nasa ospital. Ibinigay ko ang lahat ng ipon natin sa ospital. Wala tayong iba kundi ang pera para sa pagkain. Ano ang gusto mong gamitin ko para bumili ng piano para sa iyo? Magnakaw. Mang-hold up. Pero hindi ko alam. Siyempre, hindi mo alam, puno ang utak mo ng pangarap mong musika. Ayoko rin gamitin ang mga bagay na ito para abalahin ka. Paano nangyari ito? Pero sinabi sa akin ni Yaran. Ikaw ang nagpadala ng mga email sa mga kumpanyang iyon, kaya hindi ako nagtagumpay. Dahil ayaw mong makita akong magtagumpay. Natatakot kang iwanan kita kapag nagtagumpay ako. Shen Fuchen. Para sa pangarap mong musika. Isinantabi ko ang pangarap kong maging doktor. Paano mo ako naisip ng ganyan? Kaya, si Zhang Yaran ang nagpabintang sa'yo. Shen Fuchen. Kung noong nakaraang buhay ay nadismaya ako sa ating relasyon. Ngayong buhay na ito ay lubos na kawalan ng pag-asa. Chiu, pasensya na. Pasensya na sa matagal nating pagsasama. Nagawa mong basta-basta lang natanggihan ang lahat tungkol sa akin. Dahil lang sa isang salita ng isang tao. Hindi mo ba naiisip na napakakatawa mo? Pasensya na, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Tapos na ang lahat at higit pa rito. Dumating na ang iyong nobya. Fuchen, bakit ka nandito? Naghihintay sa iyo ang mga kaklase. Hindi ka pa aakyat? Huwag mo akong hawakan. Anong nangyari sa iyo? Zhang Yaran. Sinira mo ang kaligayahan ko. Kaligayahan ng dalawang buhay. Anong sinasabi mo? May sinabi ka ba sa kanya? Ang pagkakamali ng nakaraang buhay, huwag mong isisi sa taong ito. Si Zhang Yaran ang nobya mo. Mabuti ang pakikitungo mo sa kanya, huwag kang magsisisi. Anong kalokohan ito tungkol sa buhay na ito at nakaraang buhay? Fuchen, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit na mas maganda ang buhay niya kaysa sa atin. Pero hindi naman tayo naghihirap. At kapag namatay na ang tito ko, sa tatay ko na ang kumpanya. Pagdating ng panahon, ikaw ang gagawin kong presidente. Ibibigay ko sa iyo lahat ng shares ng kumpanya. Akala mo ba mahalaga sa akin ang mga ito? Kahit hindi mo gusto, ibibigay ko pa rin ang pinakamaganda para sa iyo. Walang lunas ang brain cancer ng tito ko. Kahit dalhin pa sa pinakamagandang ospital sa lungsod, wala ring mangyayari. Mamamatay rin siya, kaya maghintay ka lang, pagdating ng panahon. Sa'yo na ang kumpanya. Zhang Xiang ba ang pangalan ng tito mo? Oo, bakit? Wala namang kinalaman sa akin, pero kasalanan ng tadhana. Bago ako pumunta sa gathering na yun, nag-opera ako ng isang pasyente ng brain cancer at matagumpay ang operasyon. Baka. Tama ka, ang pasyenteng iyon ay si Zhang Xiang. Zhang Yaran, ginagawa mo ang lahat para lang makamit ang gusto mo.
Sinira mo ang pangarap ng iba, naghihintay ka pa ng kamatayan ng kapamilya. Ganyan ka pa rin, walang puso at malupit. Sinira Montag ang plano ko, lumayas ka. Ingat. Anong ginagawa mo? Hindi kita tina-target bilang doktor ang pagliligtas ng buhay. Ay aking tungkulin at likas na ugali. Masamang tao ka. Tumigil ka. Naghihintay sa akin ang asawa at anak ko, aalis na ako. Zhao Xiu. Mahal mo pa ba ako? Ang pagmamahal sa nakaraan, kalimutan na sa buhay na ito. Mas mahal ko ang asawa at anak ko. Pero tayo, Hindi mo ba sinabi dati? Huwag nang balikan ang nakaraan at mga taong wala na talagang. Kalimutan ko na. Tinanggal ko para hindi madumihan sa operasyon, nakalimutan kong isuot. Ang asawa ko muling nagbigay sa akin ng kilig. Masaya na ako ngayon. Sana ikaw rin ay maging masaya. Paalam. Mahal, anong oras ka uwi mamaya? Susunduin kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Tingnan mo. Si Sangkun, Vice President ng Sang Corporation. Ay sangkot sa tax evasion, substandard na konstruksyon, at maraming iba pang illegal na gawain kabilang ang panunugol sa mga opisyal. Inaresto na ng mga otoridad ang kanyang anak na babae. Tinawag din si Zhangyaran. Hindi ba't kaklase mo si Zhangyaran? Ano? Naawa ka sa kanila? Naawa ako sa mga ordinaryong tao na ginastos ang buong buhay na ipon para sa bahay. Taon ng paghihirap tapos substandard na proyekto lang ang kapalit. Ang bait-bait ng asawa ko. Grabe talaga, yung mga negosyante na yan. Paano nila nagagawa yan? Walang konsensya. Ako? May konsensya ba ako? Ang asawa ko, siya ang pinakamay konsensya. Ano? Sige, pupunta na ako. Anong nangyari? May isang tao sa ospital na nagwawala. Ako raw dapat ang mag-check. Kailangan kong puntahan agad. Nasaan siya? Nasa loop. Ikaw. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Napanood mo ba ang balita? Ako ang nag-report. E di maraming salamat sa ngalan ng mga ordinaryong tao. Xiu, pwede bang huwag mo akong tratuhin ng ganito? Sige na. Shen Fu Chen, sinabi ko na sa'yo dati. Tapos na ako. Huwag mo na akong guluhin, okay? Umalis ka na. Hindi ako alis. May sayad ka ba? May sakit ako. Nandito ako para magpagamot. Anong sakit mo? Advanced lung cancer. Dapat magpa-confine ka na at sumunod sa treatment. Alam kong hindi mo ako pababayaan. May pagmamahal ka pa rin sa akin, di ba? Hindi ako. Pwede tayong mag-anak. Hindi ba gusto mo yan dati pa? Anak nating dalawa. May anak na ako, Shen Fu Chen. Pwede bang huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano? Kung ganyan ka ka-concern, ibig sabihin mahal mo pa rin ako. Galit ka lang sa akin. Pasensya na, Xiu. Huwag ka nang magalit, okay? Concern ko sa iyo ay bilang doktor lang. Kung may nagawa man ako na nagbigay ng maling impresyon, humihingi ako ng paumanhin. Huwag ganito, Xiu. Kung gusto mo yung pagtugtog ko ng piano, maaari akong muling matuto ng musika para gumawa ng komposisyon para sa'yo. Ngunit wala na akong kakayahang magkaroon ng puso para sa iyo. Hindi, pwede pa nating subukan. Naiintindihan ko na ngayon. Sa nakaraang buhay, wala akong pinagsisisihan. Ang makasama ka ang gusto ko. Ngunit ang makasama ka ang pinakamalaking pagsisisi ko. Shen Fu Chen, salamat pa rin sa iyo. Tinanggihan mong magkaroon tayo ng anak. Walang anak, wala tayong koneksyon. Wala nang kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na. Pare-pareho lang ang mga lalaki sa mundo. Akala mo hindi ka mapapagod ni Guziyuan? Siya ay isang paborito ng langit. Bakit siya mananatili sa isang ordinaryong tao tulad mo? Kung hindi ka kilala ng iba, ako ang nakakakilala sa'yo. Paano kayo magiging masaya?
Ako lang. Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan. Mabuti na lang at hindi ko naulit ang mga pagkakamali ko sa buhay na ito. Alice, Magandang gabi po, ako ang panauhing performer ngayong gabi. Ang aking buhay ay nasa huling yugto na. Sa nalalabing panahon, gusto kong samahan ng piano. Ngayon, ihahandog ko sa inyo ang paborito kong piyesa. Pag-ibig. Para sa babaeng pinakamamahal ko. Ito ang piyesang ginawa ko para sa iyo, pag-ibig. Gusto mo ba?